So meron po tayong isang kapamasbatelyo na hingan po ng message, no, kay mama niya and papa dahil nga po ay binigyan nga po siya ng bulaklak. No? Hindi nga po so katakalain na pupunta nga po sa kanilang school, no, yung nanay niya at tatay. So ngayon, kumbaga nabigla po si ma'am na sorpresa, no, ng kanyang magulang. So ito siya ngayon, kakausapin natin ngayong hapon. Tara at samahan niyo po ako ngayong hapon. So ayan na nga po si Ma'am Denise Albao. Ilang taon na nga po kayo, ma'am? 17 years old. So nag-aaral from comprehensive. Okay. So ano ang message mo kay mama mo na nabigyan ka ng ganyan ngayong Valentine's Day? Nga pala, happy Valentine's po. Okay. Sobrang unexpected po nung pupunta niya sa room namin para i-surprise ako with my stepfather. And sobrang na-appreciate ko po. Hindi ko na rin po na-suwasang siya. Kasi po, hindi ko naman talaga na-expect na pupunta siya sa room ko para lang bibigay sa akin. Kay papa mo? Sa stepfather ko po, thank you din po kasi sinamahan niyo si mama na i-surprise ako. Hindi ko talaga na-expect, akala ko iiwan niyo ako, alis na naman. So, ayan si ate. So, nakakataba ng puso na merong ganyang magulang na napakahalaga sa kanila yung kanilang mga anak, no? Yan, so nakita ko naman ngayong ngayong Valentine's Day, karamihan ay hindi lang yung magdiwa yung nagmamahalan, kahit yung nanay at tatay at saka yung anak, dapat tayo nagmamahalan sa isa't isa. So ipinapakita natin yung pagmamahal natin bilang isang pagrespeto natin sa magulang, sa ating mga kapwa-tao. Kung nagkakamali man tayo, pwede natin yung pag-uusapan kasi wala namang perfect sa mundong ito. Pero yung love, dapat sa puso natin hindi mawala yung love. Kasi yan yung napakahalaga sa atin. Sabi nandyan yung isip natin, wala yung love. Anong pakiramdam? So wala tayong mararamdaman, di ba? Yan. So I think ngayong hapon, pakiramdam ko na masaya ka sa nabigay sa'yo ni mama mo na ito ngayon. Ayan, so shout out nga po sa pamilya Albao at kan Ma'am Denise. Ilang taon na po kayo? 17 years old. So ayan, may kapatid ka pa ba? Meron po, sa site. Saan kayo dito sa city? Sa Tugbo. Tugbo. Okay, so ayan, pa-shout out na lang po sa mga kababayan natin na ganito yung ginagawa ng mga magulang sa kanilang anak. Ano yung magbibigay mo na mensahe sa mga magulang na ganito ang ginagawa, no? At saka sa may mga jowa ngayon. Pwede ako maghingi sa iyo ng message? Okay. Sa may mga jowa, para sa iyo, syempre wish ko rin na maging masaya and strong kayo. And ready sa ato. At sa mga parents po na gumagawa ko nito, gusto ko lang po sabihin na kahit tignan 15 pesos na practice lang yun, sobrang ma-appreciate sa namin bilang anak namin. And sobrang mas malalo namin, parang mas lalong ma-appreciate namin kung galing talaga sa magulang namin. Kasi syempre, pag sinasabing Valentine's is kalimitan, binibigyan yung mga yung like jowa mo, ganyan, yung kumbaga nililigawan mo, gano'n. Pero madalang lang po talaga na sa atin or siguro may mga magulang din naman bibigay sa mga anak nila ng mga ganitong bagay. So parang sobrang ma-appreciate natin talaga galing talaga po sa parents namin. So ayan, ang ganda ng message ni Madam sa magdiwa ngayon at sa mga nanay na ganito yung ginagawa sa kanilang magulang. So
Meron pa ako isang tanong. So, wag ka lang ma-worry sa akin ha. Kasi itong tanong ko ay para lang naman po ito sa atin. Walang hindi para sa atin, di ba? Na gusto natin para mapabuti yung buhay natin, di ba? No? Sa ngayon, saan ka kung papipiliin ka? Study first or love life? For me, wala naman po dapat piliin sa dalawa. As long as hindi mo po pinapabayaan ang pag-aaral mo. And kung parehas ka naman, parang kumbaga kung may love life ka, gawin mo siyang inspirasyon para mapaganda yung buhay mo or isa mo sa mga pangarap mo sa buhay. And dapat sabay po kayong nangangarap. Siyempre, ang study po is very important po talaga siya. Pero dapat talaga po hindi nyo po like doon po kayo sa kung saan alam nyo mapapaganda yung buhay. Halimbawa, kung yung kapartner mo, sabi natin nagkaroon ka ng jowa, like, naapektuhan yung pag-aaral mo. So, ano yung una-una mong gagawin doon? Ang una ko pong gagawin is pwedeng kausapin mo siya or parang basta may like kausapin mo siya kung ano man yung mas makakabuti sa decision yung para sa inyong dalawa po and kung alam mo maapektuhan na po yung pag-aaral mo, mas okay po na like, unahin mo muna, basta unahin niyo po lagi yung pag-aaral mo. As long as hindi po napapabayaan yung pag-aaral, okay lang po na jowa kayo or basta po then is okay lang din po sa parents niyo. Okay, ayan. So, ayan yung nga po ang mensahe ni ma'am. Kasi karamihan sa atin, tulad ko rin, nakararanas din ako ng love. Pero ayoko na kasi nasaktan nga ako. Dahil hindi ko kayang i-manage kung paano ko ano yung kasi natural naman tayo magmahal sa tao kahit sino man siya, basta importante marunong tayo magmahal. Ang problema lang may time kasi na minsan nagkakaroon tayo ng gap, minsan kasi nawawalan tayo ng time o oras para sa kanila kasi minsan lalo na kung bigis pero kung pwede naman pag-usapan ng maayos, pwede naman pag-usapan pero minsan dahil minsan dadala nga po ng minsan init ng ulo. Pero hindi naman siguro yung reason kung pwede naman pag-usapan. Kasi wala namang perfect sa mundong ibabaw ko. So, ayan natin. Marami pong salamat sa kaunting mensaheng po nyo. So, ayan. Anong masasabi mo din sa... Ano ang pangalan ng kasama mo? Si Ma'am Ella. So, Pamela, matagal na kayo magkaibigan? Bago lang. Bago lang. Okay. So, mag-graduate ka na ba? Yes po. Magka-college po. Wow, yan. So, tularan niyo po si ate na pwede naman po ipagsabay yung love at saka pag-aaral. Basta importante, huwag pabayaan yung pag-aaral. Kasi yun ang napaka-importante. Ayan, si ate. So, maraming pong salamat, madam, sa inyong kaunting mensahe. So, hanggang dito na lang. At good afternoon. Happy Valentine's! Valentine's Day. Po. Ayan. Thank you.